Sa maliit na probinsya ng Bicol, sa paanan ng Bundok Mayon, naninirahan ang pamilya Mendoza, sina Mang Luis, Aling Rosa, at ang kanilang dalawang anak na sina Ana at Jomar. Sila ay isang pamilyang magsasaka na lubog sa hirap. Sa loob ng 20 taon, pinagsamantalahan sila ng isang makapangyarihang may-ari ng lupa na si Don Teodoro Tiago Salvador. Taon-taon, pinapataw ni Tiago ang malulupit na utang at patubig, anupat ang ani ng Mendozas ay halos mapunta sa kanya. Kahit gutom, nanatiling matapat at masipag ang pamilya. Palaging sinasabi ni Aling Rosa, ang pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa ang ating tunay na kayamanan. Isang madilim na gabi. Umuulan ng malakas, kulog ay naggangalit, at ang hangin ay parang humihiyaw. Nakatayo si Don Teodoro sa harap ng kubo ng mag-asawang Luis at Rosa, kasama ang dalawang armadong tauhan. Nakasilip sa siwang ng dingding ang mga mata ng batang sina Ana at Jomar, nanginginig sa takot. Luis, Rosa, lumabas kayo. Alam niyong overdue na ang utang ninyo. 20 taon na kayong nakikinabang sa lupa ko, pero wala pa ring pag-unlad. Bakit ba ang hina-hina ninyo? Lumabas si Luis, nakayuko, nakahawak sa sombrerong punit-punit. Kasunod niya si Rosa, namumutla, hawak ang rosaryo. Pasensya na po, Don Tiago. Hindi po namin sinasadya. Ang huling ani po ay kinain ng balang kaya wala kaming maibigay. Wika ni Luis na halata mo ang gutom at takot sa Don. Tumawa ng mapanlait si Don Tiago at hinila ang kwelyo ni Luis. Balang. Kayo ang balang. Mga peste kayo sa lupa ko. Bumuga ng usok sa mukha ni Luis. Tignan mo ang asawa mo, parang multo sa gutom. Itinulak si Rosa, nahagip nito ang binti sa bato, nagdugo. Ano, magluluksa ba ako para sa inyo? Sumigaw si Ana sa loob ng kubo. Tumakbo si Jomar palabas, umiiyak, yumakap sa hita ni Tiago. Tiyo, huwag po ninyong saktan si nanay at tatay. Ako na lang po ang paluin niyo pakiusap ng bata habang lumuluha. Sa halip na pakinggan sinipa ng Don si Jomar papalayo, bumagsak ito sa putikan. Anak ka ng dukha. Wala kang karapatang makiusap sa akin. Kinuha ang isang sako ng bigas sa loob ng kubo, itinapon ang lamang palay sa putik. Ito na lang ang babayad ninyo. At bukas, kukunin ko ang kalabaw ninyo. Wala na kayong karapatang magtanim dito. Si Aling Rosa naman ay umungol sa sakit at nagmamakaawa. Huwag po ninyong kunin ang kalabaw. Iyon na lang ang katuwang namin sa pag-aaro. Paano kami mabubuhay? Yumuko ang Don at hinarap si Rosa, ngumiti ito na parabang nag-uuyam. Mabubuhay kayo sa pagiging basurero. O kaya, ipagbili nyo ang anak ninyong dalaga. Tumitig kay Ana. Marami akong kilalang sindikato. Biglang kumidlat, at sa liwanag nito, nakita ang luha ni Luis na pumatak sa putik. Humawak siya sa braso ni Tiago, parang isang huling pag-asa. Nagsalita ng pabulong, puno ng pighati. Nasa Diyos ang hustisya, Don. Pinalo ng Don ang kamay ni Luis, tila isang hayop na tinaboy. Ang Diyos? Dito, ako ang Diyos. Tumalikod, iniwan ang mag-anak na nagkakandadulog sa putikan. Isang araw, maglulupasay kayo sa harap ko. Habang papalayo ang mga yapak ni Tiago, hinagkan ni Rosa si Jomar. Sa likod ng kulob, narinig ang bulong ni Ana. Sana po, may milagro. Isang tahimik na hapon ng Nobyembre, naglakas loob si Jomar na pumunta sa gubat para humanap ng kahoy. Sa may puno ng balete, may narinig siyang mahinang pagtangis. Sa ilalim ng mga ugat, nakita niya ang isang duwende, maliit, may puting balbas, at nakulong sa bitag na yari sa kawayan. Sa kabila ng takot, naalala niya ang aral ng kanyang ina. Ang tulong sa nangangailangan ay paraiso sa puso. Tinanggal niya ang bitag at nagpasalamat ang duwende. Salamat, batang mabait. Ang kabutihan mo'y babalik sa'yo. Sabi nito. Bago naglaho, inabot nito kay Jomar ang 3 buto ng ginto. Itanim ang mga ito sa pinakatahimik na sulok ng inyong bukid. At pagyamanin ito ng may pagmamahal. At biglang naglaho ang duwende, naiwan lang ang batang Jomar na tulala at naguguluhan. Dali-dali din siyang umuwi at ipinakita ang bigay ng duwende sa magulang.
Sa maliit na kubo ng mga Mendoza. Nakaupo sina Luis at Rosa sa ibabaw ng bangko na kawayan, nag-uusap kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Pumasok si Jomar, nakayuko pero may kislap sa mga mata. Hawak niya ang isang supot na luma, nanginginig sa kaba. Nanay, tatay. May ipapakita po ako sa inyo. Kanina po, sa gubat wika ng bata. Inabot niya ang supot. Nang buksan ito ni Rosa, naglabas ng mahinang liwanag ang 3 gintong binhi. Napahawak si Luis sa dibdib, tila hindi makapaniwala. Napatili ang ginang ng marahan at biglang napakuha. Ano ito, anak? Parang ginto. Mabilis na nagkwento ang bata. May nakita po akong duwende sa ilalim ng balete. Nakulong siya sa bitag, kaya tinulungan ko siya. Bilang pasasalamat, binigyan niya ako nito. Sinabi niyang itanim daw natin ang mga binhi sa pinatahimik na sulok ng ating bukid. Dapat daw po natin itong pagyamanin ng may pagmamahal. Napatingin ang padre de pamilya sa labas, sa direksyon ng bukid na sinamsam ni Tiago. Ang pinakatahimik na sulok. Umiling may pangamba. Anak, baka hindi totoo ito. Paano kung lalo lang tayo mapahamak? Yumuko ang bata, hinawakan ang kamay ng ama. Tatay, nakita ko po siya. Ang duwende parang anghel siya. Sinabi niyang ang kabutihan natin ay babalik. Subukan na lang po natin. Wala na naman tayong mawawala pa. Tumahimik si Rosa. Hinawakan niya ang isang binhi, at sa paghipo, parang may init itong dumaloy sa kanyang katawan. Bigla siyang napaupo. Luis. Ramdam ko. Parang may biyaya ito. Tama si Jomar. Wala na tayong ibang pag-asa. Wika ng ginang. CJ. Bukas, sa madaling araw, itatanim natin ito sa lupang kinain ni Tiago. Pero paano natin ito alagaan? Ano ang dapat gawin? Sabi ni Luis habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Inalala ng bata ang sinabi ng duwende. Dapat daw po natin itong diligan hindi lang ng tubig kundi ng dasal. Sabi niya, pagyamanin ng may pagmamahal. Kailangan po, habang itinatanim, isipin natin ang lahat ng pagdurusa natin at ang pangarap nating makaahon. Niyakap ng ginang ang anak. Gagawin natin yon. Lahat tayo, sama-sama. Kahit na. Umiling, tumitig sa binhi. Kahit na isa lang sa mga binhing ito ang tumubo, sapat na. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagtungo ang pamilya sa pinakatiwangwang na sulok ng kanilang bukid, ang lupang pinagtaniman ng palay na kinain ng balang. Sa gitna ng pag-iyak, hinukay ni Luis ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Isinaboy ni Rosa ang tubig na hinaluan ng luha, habang bulong ng bulong si Ana ng dasal. Inilagay ni Jomar ang mga binhi, isa-isa, na parang naglalagay ng relikya sa altar. Pabulong na nagwika ang bata, habang nakatitig sa hukay. Sana maging puno kayo ng pag-asa. Si Luis naman ay humawak sa balikat ng anak. Ano man ang mangyari, anak, salamat sa iyong puso. Pagkalipas ng 7 araw, sumibol ang 3 usbong na may kumikinang na kulay ginto, at may bungang hugis itlog na ginto. Nang mabiyak ang isang bunga, ang laman nito ay gintong butil na nakakain. Ibinahagi agad ng Mendozas ang biyaya sa kanilang kapitbahay, nagluluto ng lugaw na nagpapagaling sa may sakit at nagbibigay lakas sa mahihina. Dumagsa ang tao sa kanilang tahanan, at dahan-dahang umangat ang kanilang kabuhayan. Nang mabalitaan ito ni Tiago, sinamsam niya ang natitirang binhi at pinilit ang kanyang mga tauhan na itanim sa kanyang lupain. Subalit nang umani siya, ang mga bunga ay naging mabangong bulaklak na nagdulot ng matinding sakit sa balat ng sinumang makahawak. Nawalan ng mga kasambahay si Tiago, at ang kanyang kayamanan ay naubos sa pagpapagamot. Sa kabilang dako, ang pamilya Mendoza ay nagpatuloy sa pagtulong. Ginamit nila ang gintong binhi upang muling buhayin ang kanilang bayan, nagtayo ng libreng paaralan at klinika. Dumating ang araw na lumuhod si Tiago sa harap ng Mendoza, humihingi ng tawad. Binigyan siya nila Mang Luis ng binhi at aral. Ang kayamanan ay walang silbi kung walang pagkakawang gawa. Mula noon, nagbago si Tiago at naging tagapagtaguyod ng mga maralita. Ang bayan na yon sa Albay ay naging simbolo ng pag-asa,
at ang kwento ng Mendoza ay ipinasa sa bawat henerasyon bilang patunay na ang kabutihan ay nagwawagi sa huli. Ang kwentong ito ay hinango sa mga alamat na kwento ng mga nakakatanda doon sa lugar at sinasabing totoong naganap noong dekada 50. Maraming matatanda ang naniniwalang may duwende pa rin sa puno ng balete, nagbabantay sa mga taong may busilak na kalooban. Naway naibigan nyo ang ating kwento mga kahiwaga. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay palike naman po nito, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na din kahiwaga. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito, sa Mahiwagang Kwento ni Lolo.